Ano ba kayo, bingi? Na problema. Ako na nga, gobernador, nag-lead mga mayors. Pati nga, itong Island Garden City of Samal, nag-declare na po ito ng state of calamity dahil dito sa kuryente. At mismo ang local government unit ng Island Garden City of Samal, sila nang bumili ng generator. Please lang. Go ahead, Attorney Mayo. I think I have the floor, Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Attorney Mayo. Sa inyo, Mr. Ryan Amper. Ang tawag ko sa mga movement. Before we go back to Governor Joe Habib. Si Nea, siguro, Gov, I'll get back to you. Nordeco, nandiyan pa kayo? Nordeco, Yes po, Honorable Senator. ayon po kay Governor Joab Bahib at saka kay Mr. Amper, saksakan po kayo ng sinungaling base po sa kanilang mga sinabi. Now, is Nea present here? National Electrification Agency, Nea? Si Attorney Omar Mayo. Sinabi kasi sa amin dati ng Nordeco, pag hindi nagampanan yung kanilang tungkulin na maayos, they are willing to face the consequences. Ito na po, pag-usapan natin yung isa sa mga consequence na pwedeng maipataw sa kanila o mangyari sa kanila. Is it possible na you guys will take over and manage this Nordeco, itong pamamalakad ng kanilang kooperatiba, or better yet, kansilahin na lang po natin yung pamamahala nila at i-transfer na natin sa ibang mas capable na kumpanya na who could take over? Sir, I would like, before you answer that, I would like to acknowledge the presence of, physical presence of Senator Grace Po. Senator, good morning. Go ahead, please answer, Attorney Mayo. sir, on the aspect of takeover, there is in effect already a semblance of takeover by NEA when it installed the members of the task force sometime in 2017. Kasi po ang Nordeco, which used to be the NECO, nagkaroon po ng dalawang faction diyan. So, NEA appointed a task force and appointed a project supervisor po, who is concurrently the general manager of a neighboring electric cooperative. So we are managing, in a sense, Nordeco through the project supervisor, Mr. Chair, such that if there is need for additional intervention in Nordeco, then we will evaluate upon return to the office later. So, noong 2017, kayo po ay naglagay ng inyong tao para tumulong sa pag-manage nitong Nordeco? Mr. Chair, yes, the former administrator formed a task force. Kaya nga po, nabanggit yung task force. Pero kahit na meron na pong task force na kinabibilangan po ng mga tauhan ninyo dyan sa NEA, hindi pa rin po umaanda na maayos itong pamamalakad ng Nordeco. Sir, if I may clarify, the members of the task force are not organic personnel of NEA, but we are supervising it in a sense through the project supervisor. I hope I will not be condemned by saying this, but No, so we will not condemn. thank you, sir. When the task force came into Nordeco, formerly the NECO, it was, I think, rated C. Ang latest, may improvement sa operations ng the NECO. As per the latest rating, it is now A. Wait a minute, sir. Let me interrupt you. C? Sino pong nag-rate? Kasi kung from C sila ay naging A at sinasabi po ni Governor at ni Mr. Amper na talamak pa rin ang brownout at kaya nga nagwewelga na ang marami sa mga negosyante kasama na si Gov. So paano naging A yan kung talamak pa rin ang brownout? So baka hindi, you guys are not doing your job. Ginagawa naman po, kaya lang, ang nangyayari po, No, sir. Kasi kung ginagawa niyo yung job ninyo, sana wala ng brownout. Kasi Pero- ba sabi mo nagbuo kayo ng task force yes sir, para i-manage o tumulong na ituwid yung mga problema, pagkakamali na nangyayari dyan sa Nordeco, and yet, nagbigay pa kayo ng
Kaya ba nga nag-grade from C, naging A, binubuhat yung sarili niyong bangko because of yung naging A. Eh sabi nitong dalawa, brown out pa rin daw palagi. Yes, sir. Oh. Doon po sa aming parameters, applicable ho, hindi lang naman sa Nordeco, para sa lahat. Ibig pong sabihin, umaangat naman po ang... No sir, hindi po umaangat. Kasi kung umaangat, sana wala ng brownout. Para sa akin, ang salitang angat means mataas ka na, mataas ng grade, mataas ng serbisyo, mataas ng kwalidad ng serbisyo. So, pag mataas ng kwalidad ng serbisyo, zero brownout na. Sana, talamak yung brownout, sinungaling pa. Diba? Kasi sabi nila, June 5, wala na raw brownout. Pero, sabi nitong si Governor Jubahib, palagi pa rin nagba-brownout. Baka kasama ka dun sa kasinungalingan. With all due Why are you defending this Nordeco? With all due respect, sir, I am not defending. Mayroon hong kami committee that Or maybe takes you into defend consideration. depend po yung inyong pagkukulang. Hindi po, sir. Kasi sir, kung wala kayong pagkukulang, ginagawa yung trabaho nyo ng tama, sana, natigil na po yung brownout. Naglagay kayo ng mga tao ninyo na capable para ma-manage itong Nordeco na maayos, matingnan kung ano talaga ang problema, di ba? Natumbok yung pinaka-root ng problema, nabigyan solusyon, tanggalin yung dapat tanggalin, i-replace yung mga taong walang ginagawa dyan, na maglagay kayo ng mga capable na mga tao na para matigil na po talaga itong problema, which I don't think you guys are doing. Kung patapusin niyo lang po ako, sir. Ang brown... Hindi, kasi sir, paikot-ikot ka pa sir. Hindi po, sir. Sasabihin ko sana, kung makumpleto ko, na yung brownout, hindi lang yun ang sukatan Okay. ng aming pagre-rating sa mga Go co-op. ahead. Kaya ako A na po, umangat na from C to A, dahil hindi lang naman sa brownout sinusukat, pati ho yung collection efficiency, chinecheck din po namin yon. System loss, chinecheck din po namin. At saka yung kanyang net worth, umaangat po. Kaya umangat din ho yung rating niya. Hindi lamang ho nakakonfine sa frequency ng brownout yung rating namin. We take it as a whole. But sir, the bottom line is, meron dapat electricity, sabi mo connection efficiency, Collection efficiency po. collection efficiency. Oh. So you're more on collecting money No, rather than giving quality service to the consumer. No, we are looking Kasi at... sabi mo collection, don't mention about collection. Masasaktan na po yung mga consumer. Kolekta kayo ng kolekta ng bayad, samantalang hindi kayo nakapagbigay ng magandang serbisyo. We understand that, sir, but the co-op has to be monitored in terms of how it is able to collect the bills so as to be able to pay its power suppliers. Kaya nga, before you talk about how you guys collect the bills, kailangan makapagbigay muna kayo ng magandang serbisyo. Ito nga palaging problema ng mga consumers na nagbabayad sila on time, mataas yung binabayad na sa kuryente, and yet palagi pa nagbabrown. At in this case, sir, hindi ko pa rin tatanggapin to na binigyan nyo ng grade na A from C to A, itong Nordeco dahil sa pakikialam ninyo, intervention ninyo, and yet tuloy-tuloy pa ng brownout. The bottom line is brownout. Dapat po sir, matigil ang brownout. The reason bakit po nandyan itong mga electric cooperative, nandyan kayo para siguraduhin wala na pong brownout. Di ba? Ano pa pong silbi ninyo kung palaging brownout sa isang lugar na minamanage po ninyo? Nordeco, itong pamamahala ng elektrisidad sa Samal Island, maging sa the whole Davao del Norte, kasi they're no longer efficient. They're not doing the job the way they're supposed to. Kahit na kayo po ay tumutulong na sa kanila, o baka sobrang problema na talaga hindi na kaya. Kaya kailangan umalis na sila. Sir, ganito po. If I have to go back to the intramurals within that area in 2013, Bago ka magsagot yan muna, sir. Narinig mo sabi kanina ni Davao ni Governor Jubahib na kasi sabi mo problema sa collection. Tumutulong pala yung mga LGU, nagbibigay ng pera. Yes So po. napupunta yung mga pera. Go ahead po, Governor. Mr. Chair, sa katunayan po, iwan ko ba dito sa NIA, bakit lagi silang dinidipinsahan nila itong cooperative na hindi naman nagsiserve ng maayos sa ating mga constituents? Problema na nga kami, saan ba kayo saan ba kayo, 'di ba, gobyerno kayo? Saan ba kayo para sa tao, para sa nakikinabang sa taong bayan? Itong tanong ko, noon pa itong problema namin sa brownout, sobrang taas ng singil ng kuryente, ang dami ng na-damage ng mga appliances, nagwilga ng mga negosyante, hindi pa rin ninyo marinig. Ano ba kayo, bingi? Na problema, ako na nga gobernador, nag-lead mga mayors,
Pati nga itong Island Garden City of Samal, nag-declare na po ito ng state of calamity dahil dito sa kuryente. At mismo ang local government unit ng Island Garden City of Samal, sila nang bumili ng generator, genset para lang ma-provide yung kuryente dahil hindi kaya ng Danico Nordico. Hindi ba nyo ito makonsider itong problema namin? Milyon-milyon ang pera na sinasubsidi ng local government units, provincial government units dito sa kooperatiba na to, and yet wala pa rin magandang serbisyo. At ang liabilities nito is 3.9 billion pesos. Ngayon, umutang pa ng mahigit 1 billion pesos na submarine cable. Wala namang na-establish hanggang ngayon. Itong lahat, sinacharge sa mga consumer. At saka, Mr. Chair, tuwing magpakabit ng kuryente, humingi ito ng power bill deposit sa mga negosyante. And yet, ang total dito sa power bill deposit na kinukulikta nila ay umabot na ng 3 billion pesos. Hindi pa namin nakulik lahat yung mga na-submit lahat ng mga negosyante, sino yung nagbigay ng power bill deposit. Ngayon may present na kami na total na umabot na ng 3 billion pesos yung power bill deposit ng mga negosyante. Hanggang ngayon hindi na makita yung pera kung saan. Ito yung tanong ko sa NIA. Bakit panay kayo dipinsa dito? Tanong ko, nakikinabang ba kayo dito sa kooperatiba na to? Fake cooperative ito, hindi ito cooperative ng bayan. Dahil ito nga, hindi nagkaroon ng public assembly per year. Wala itong public assembly na nangyayari. Governor Makasingit, ang ibig sabihin ni Governor Attorney Mayo, kung ako na po magtatanong, yung pagdedepensa niyo po, palagi sa Nordeco, sa magkanong dahilan? Yung po yung ibig niya sabihin yata. Ano pa sa palagay niyo po? Tatanong ho ninyo, pero kaya ko tumingin sa mata na sa akin, wala hong involved na pera sa pagtatanggol dahil tinutulungan na ho namin makaahon ito. Unti-unti lang ho dahil alam naman ninyo, Governor, na mula noong nagkaroon ng dalawang faksyon dyan sa Nordeco na nangungulekta, hanggang ngayon ho hindi pa nagkakamero ng normalcy diyan. Kasi ho, Mr. Chair, if I may go back to 2013, there were two factions collecting. Now, and in fact, with the, I take exception to the statement na walang asembleya, noon lamang pong katapusan ng Oktubre ng nakaraang taon, nagkameron ho ng General Assembly, nandoon po yung, pumunta nga pa ho doon, yung isa sa mga congressman. Excuse me. Sir, if I may finish, sir? Please lang. Go ahead, Attorney Mayo. I think I have the floor, Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Attorney Mayo. Nandoon po ang isang congressman, if I can recall, si Congressman Gonzaga po yata dumalo, mismo sa Montevista, doon sa General Assembly. So, yun po ang sinasabi na walang assemblea, nagkakameron ho. In fact, there was one, malapit na ho mag-undas noon. Kasi yun hong paeng, tandang-tanda ko, Mr. Chair, nakauwi ako dito ng umaga na dahil. Attorney Mayo, paki-iksyan, 1 more minute. Yes, sir. Now, in so far as the allegation na peking kooperatiba ito, ay itong kooperatiba ho ito ay hango sa PD 269, mismong pamahalaan ang nag-establish ng mga kooperatibang ito. Ito po, mayroon hong basis sa batas ang pagkatatag ng mga kooperatiba na ito. Mr. Governor. Thank you, sir. Thank you, Attorney Mayo. Now, let's go back to Governor Jubahib. Go ahead, sir. Alam mo yung sinasabi mong asembleya, bakit hindi sa Davao del Norte ginawa yung asembleya? Hindi kayo nagsabi in public. Sana in public. Anong klaseng asembleya? Kung nagsabi kayo, bakit taon-taon ba may asembleya? Walang asembleya. Wala kayong pinipresent na yung income nyo or yung financial status ng kooperatiba kung sinasabing kooperatiba po ito. Wala kayong dividend na binibigay sa mga consumer. Wala kayong binalik. Hindi kayong nagbabayad ng tax. Tapos, nagsubsidy ang gobyerno, ang local government units, ng ilang milyon per year, every year. Milyon ang binibigay ng local government units, province at saka yung congressional district.
tulong sa kooperatiba na sinasabi nyo, hanggang ngayon, bakit hindi ito ma-resolve itong problema? At yung sinasabi mong dalawa, nag-function ito dati, saan na yung collection? Bakit may utang kayo na ganito kalaki? Itong Danico Nordico. Sana po, Attorney Omar Mayo, sana kini-question nyo, saan dinadala ang pera? Bakit ito idagdag sa collection, i-charge doon sa consumer? Itong lahat ng liabilities ng sinasabi nating kooperatiba. Kawawa nga tao. At bukod pa doon, ito yung sinasabi ni Senator Bongo na mahal na ang collection, mahal na ang charges, wala pa rin magandang serbisyo. Saan ba tayo dito?